Okay guys, ito na. Pag-usapan natin. Ito si Mark, na, daming marites kanina kung ano nung tinatanong sa succession plan. Ano to, HBO series? Akala ko pang Netflix lang tayo, naging Succession ng HBO to, next level. Oh, baka ano tayo, tama na yung intriga na yan. Pag-usapan natin guys, ito. So just the other day, China claimed that, ito na, binuking na nila na hindi si Erap, na hindi si Arroyo, obviously hindi si Aquino, si Digong daw, yung Duterte administration daw, yun ang in-imply nila na may pangako, may gentleman's agreement daw na itong Ayungin Shoal ay hindi fortify ng Pilipinas. In short, hintayin na lang nila hanggang gigiba na yan sa elements, the elements of nature, no? So obviously this has enraged the Department of Foreign Affairs. Sabi ng Department of Foreign Affairs, if ever there was any negotiations done in confidentiality, you cannot bring it out. And just to be clear, even if China made those suggestions, never kami nag-agree. So I don't know kung baka, so naghugas kamay na rin ng DFA na they're not denying China made some dodgy suggestions, but they're saying clearly they did not agree to anything that goes against the Philippine national interest. Ronald, anong basa mo dito? So you have even the Tulfos, right? Erwin Tulfo, who's now the front runner to be next senator, clearly refused to come to defense of Digong and said, wala akong alam dyan, hindi rin alam ni BBM yan, bahala na kayo, tanungin niyo lang siya. Parang ganun, pass the burden to the other side. Well, una ay mukhang malinaw na kung sino yung sinasabi ng China na merong gentleman's agreement o may oral agreement tungkol dito sa Ayungin, no? Dahil dinenay ni GMA, no? Hindi naman pwedeng si Pinoy yun, hindi rin daw si ERAP, at dahil siya yung naglagay nung BRP Sierra Madre ron, at sigurado naman hindi rin naman si BBM. So ngayon medyo umami na, no, na ito ay si President Duterte, ex-President Duterte. Ikalawa ay tama naman yung sabi ng DFA. Wala namang legal yun. Walang legal power yun eh. Dahil wala namang kasulatan eh. Yeah, it's a Walang gentleman's kasulatan, no? agreement. Oo, walang kasulatan. So kung sakali man meron ngang ganun, eh walang basis yun in international law. At ikatlo, malinaw yung sabi ni Presidente Bongbong Marcos na hindi kami papasok sa kahit anong agreement na ang term of reference ay yung 9 or 10 dash line. 'Di ba? Dahil yan ay kontra sa aming sariling mga batas, sa aming sariling konstitusyon, no? Yan ay talagang walang opisyal ng gobyerno ang papayag diyan, no? Pero galit na galit yung yung DFA dahil nga meron palang proseso ng pag-uusap na confidential, eh parang hindi na confidential, no? Pero yung sinulat ni Barona ba 'yon sa Manila Times, no? Eh nakalagay din kasi doon sa kino-quote ni Barona, hindi ko alam kung merong ganung klaseng talagang official ng China. Paano din eh, Parang confidential deputy, din yung pangalan. oo, Wala. yeah. Hindi, sabi ni Barona, hindi na binigay yung pangalan eh. Doon nagsimula yan eh sa Manila Times, 'di ba? Yeah. Yun yung kaya hindi ko alam kung ano yung Panache nila. Oo, nitong article ni Barona ba. Eh siyempre mag-i-inbox si Barona ng no, ng ng Ikaw, kanyang Mark, hindi ka ba nagtataka parang nilalaglag ng China si Digong? I mean, what are they... Eh, di ba, prejudicial kay Digong yan, considering what Digong is facing right now and he's about to go to China based on the reports that we know. So, hindi ba parang pinapahamak nila yung bata nila dito? Ay, sorry, yung kaibigan nila, yung alay nila dito. Oo nga, eh, Ano na? siguro yun nga parang kung wala namang anything na written or pinirmahan o is that even binding, di ba? Kasi pwede naman silang mag-invento out of thin air na may agreement na ganito, may agreement na ganon. Pero yun nga, nakakapagtaka nga, bakit nila, siguro they don't care naman siguro. Parang, sinabi sa amin yan yung So, But Mark, they could have said that last year pa, 'di ba? Kaya nga napasagot si Jinggoy, si Arroyo. Hindi nila nilaglag si Digong. This time nilaglag na talaga niya. Hindi, si Digong nagsabi, hindi na yung ayaw yun. Ba't kayo nag-ingay dyan? O, di ba parang, if ikaw si Digong, parang, wait lang, with friends like this, di ba? Baka Richard, iniisip nila, wala namang pakialam si Digong dyan. Kahit yun nga Parang, wala na to. Sa April 8, pupunta siya.
April 8, pupunta siya sa China. May meeting siya uli kay Xi Jinping. Exactly. No? So, Ibig ano yan, sabihin, parang he has nothing to lose, so let's drop him under the, ano. pero kung ikaw ay lapdog kasi nila, wala Yeah. rin silang respeto sa Wala iyo. na din eh, oh. Wala rin silang respeto sa iyo eh. Kung ganun ka naman. They'll just kick you around. They'll just Oo. kick you around, yeah. At si Digong, wala rin pakialam na siya ay lapdog. Medyo, Yung mga supporters niya, wala ding pakialam Yeah. kahit lapdog or ano, di ba? So, medyo complicated na situation yan. Kaya Kung pala. mga walang pakialam. Agad na natin eh. Yun Wala nga, naman Mark, silang pakialam lahat. Yun nga, Mark, isang tatanong ko sa iyo eh, no? Dito sa pag-tumbling na naman ni Digong, yung pagpunta niya dito sa Kibuloy Rally at pagbanat niya uli kay BBM, kamusta yung mga vloggers? Di ba sila litong-lito na? Hindi na. Ilagan na eh. Paano Laglagan yung na. narrative? No? Paano yung narrative nila? Oo. Malinaw na ngayon yung ano, malinaw na yung hatian. Kung mga a few months ago hindi pa nakakapili yung iba, ngayon pumili na. Meron ng mga admin, tapos meron ng mga DDS talaga. Tapos nagtitirahan na parehong sides. Ang gulo nga eh. Parang, Oo eh. gulo na. Nag-aakusahan bawat isa eh. Bayaran ka. Pero Mark, kahit pagpalagay na natin, yung nakaposisyon na kila Digong, hindi ba sila nalilito sa pag-tumbling ni Digong, no? Yung And ano yun eh. Party daw yun eh, ng kanyang pagiging master strategist. Ayan, galing. Kasama yun. Tayo sa Sanjo. Magaling. Oo, lahat. If there's one thing na 'di ba, we could learn from Digong and Donald Trump and yung mga iba. Galing can daw be ni spent Mark eh. May mga comments na dyan. Tuwan-tuwa ang mga tao sa interventions mo ngayon, Mark Lahat kayang spin. Yun naman yun eh. You can spin. Yan, konting flip-flop lang. Lahat kayang spin eh. And Parang, yun eh. parang Richard, si Trump, paano nagkaroon ng bicameral agreement laban sa TikTok? Republicans at saka Democrats. Siya lang pro TikTok. Biglang kinontra ni Trump. Siya lang pro TikTok. Mark, okay ka lang dyan. Diba? Nagkagulo yung Republican. Nagkakagulo na. Ano na yan? Yun nga eh, kasi doon siya nanalo eh. Tapos yun nga ang kontrolado ng di ba? Doon siya sa TikTok siya malakas eh. Tapos Kasi tatanggalin ban siya niya before sa a lahat. general election. Manang-mana talaga kay Digong, di ba? Sino bang mana si Digong kay Trump o mana si Trump? It's the same playbook eh. Kaya isipin mo yung what happened nung January 6, di ba? If you could spin that, di ba? You can spin anything. Kaya Yun nga yung problema eh. They never go wrong, 'di ba? Parati there's a strategy. Kulto nga, ganun ang mga kulto, 'di ba? The master is never wrong. There's always something hidden, there's something another layer. They're never wrong. So bahala sila sa buhay nila diyan. So pwede tayo magtayo ng kulto para sa iyo, Richard. Wait lang, Mark. Mark, tanong kita, Mark. Bago si Ronald, para kanina mo pa ako pinapahamak si Ronald. Parating na yung ano mo. Wait, guys, iniiwanan mo kami sa salt mines ni Mark eh. Ayan na. Suggestion ko, si Mark na makulit. Mark, next inisip ko, gawa din tayo ng mga ano natin, yung in-person natin. Gawin natin outdoor, parang Tagaytay, yung mga ganon. No, maganda yung companion style na Joe Rogan 4, yung mga ganyan. Gawin natin, Kristan, sama natin yung mga vloggers yan. Pwede na tayo magsama. Is that good? sige, okay yun. Game ako doon. Let's do more of that. Okay, so just to end on this episode, Ronald, do you think that, kasi ganito, di ba? Each of these issues may malulusutan ni Digong eh. Whether it's the ICC issue, whether it's the China issue, whether it's the Kibuloy angle, but don't you think cumulatively, if all of these things come to perfect storm yan, I'm gonna use the word, don't you think there could be a perfect storm situation laban kay Digong when all of these things align? Tingin ko iba kasi nung presidente siya na naghahataw siya ng 91 to 93% approval rating. Ngayon, mataas pa rin siya pero it's less than 50%. No? At saka wala na yung kapangyarihan ng presidency. Kaya kung yung kanyang asta ay astang presidente na 93% ang approval rating, ay baka nagkakamali siya. At ikalawa, dahil hindi na siya yung tatakbo, yung anak na niya at mga anak niya, yung negative impact sa kanya ay dadaos-dos sa kanyang anak.
Dapat i-calculate niyang maigi yun. Kailangan niya mas maging circumspect kahit wala sa bokabularyo niya yung pagiging circumspect. Dahil ang nakasala ngayon ay si Sara. No? Or yung iba pa niya mga anak. So dapat we said basta is plan B now. So it looks like they're getting a little bit Pero reckless. itong They pero think they have itong a plan B. pero itong kanyang mga atake at yung kanyang kondukta halimbawa sa pagiging pro-China, no? Pwede siya makalusot diyan kung siya ay presidente. Pero ngayon hindi makakalusot si Sara diyan. Kung si Sara didikit sa kanya yung pagiging pro-China, didikit siyang kay Baste. Yung pagiging pro-Kibuloy, didikit sa kanila. Tingin ko ay kabawasan sa kanila. Kabawasan sa kanila yan. Iba yung pagiging Na may Teflon. cost Oo. talaga. Iba yung pagiging Teflon ni Digong when he was the president at 91 to 93% approval rating. Kaya yun yung kaibahan dito at this point. So yung quotient of vulnerability nila is increasing by the moment, right? With all of this elements and things coming together. I think yun yung essentially yung quotient of all. Kasi dati Teflon wala siyang flawless vulnerability. But now all of these elements are coming together. Ikaw, last point, the Mark, before we go to the penultimate episode. What is happening online in terms of itong China angle? May mga traidor si ganyan, traidor Digong, may mga ganun bang nangyayari online? Considering most Filipinos are anti-China, right? I mean, based on our surveys, di ba, ang lakas ng hatak yung anti-China kind Hindi of. pa sumasabog yung issue na yan actually. Kasi maski ako hindi ko siya natatakal masyado eh. Pero good point nga, hindi pa siya sumasabog masyado. Which is I find bakit nga ba hindi? Perplexed. Pero sa ngayon hindi pa. Siguro in the coming days pag mas umingay yan, pag may nag-question diyan or pag may nag-ano diyan, baka mas umingay. Pero sa ngayon hindi pa eh. Hindi pa talaga eh. Pero definitely yung sa many Pinoys talagang naiinis dito sa ginagawa ng China. Yan talaga yung issue na hindi nila mapanalo. And plus makikita mo pa lahat ng mga crimes na nangyayari dito sa mga pogo, lahat ng mga Yeah. 'di ba nangyayari doon sa loob ng mga malalaking pogo Skeletons in the compounds na closet. yan. Lumalabas na lahat and that would only kumbaga yung anger ng Pinoy doon sa mga pang-aabuso nitong neighbor natin will only raise yung ating galit doon sa nangyayari. Last point, Ronald, do you think that Riza should also reach out to some of these people, sila Garin, or other representatives, congresswomen who may not necessarily be progressive or from opposition or with questionable back? I'm not talking about Garin, I'm talking about the other ones. Do you think there should be that kind of bicameral coordination or something like that to bring this thing together to close the chapter? Tingin ko ginagawa naman yan. No? Yeah, Hindi lang yan pinag-uusapan, pero ginagawa yan. On that, guys, so this closes this latest episode, and next episode pag-usapan natin very shortly, medyo pasyal-pasyal ni BBM International, but more importantly, itong plano for another convoy, civilian convoy sa West Philippine Sea, because after all, we don't want to leave matters of national interest only to politicos. People also have to be involved in this. Maraming salamat, gentlemen, for that fantastic discussion.